Hello po, this is Boy Ipon. So sa mga nagkaka-interest po na bumili ng RTB or Retail Treasury Bond na inaalok po ng ating gobyernong Pilipinas, ito po yung aking story about RTB. So last 2020 po or 2022, bumili po ako ng Retail Treasury Bond sa ating mahal na Pilipinas sa halagang 10,000 pesos. So yan, makikita nyo dito, yung issue date natin is 2022, ito po yung date na kung kailan ko siya binili. Ito yung face amount, yung amount na binili ko at yung maturity date kung kailan siya magma-mature, no? Kung kailan siya kung kailan ko ulit makukuha yung pera ko na 10,000 kasi yan pag ininvest mo diyan, naka-hold yan for 5 years yung sa akin, yung maturity date ko. So yung coupon rate, ito po yung interest rate, nasa around 4.875% po yung annual na binibigay niya sa atin. So yan, no? Balik tayo dito. So ito yung website kung saan ko siya binili dati noong year 2022. At ngayon, tignan natin kung magkano na yung kinita niya. No? So every quarter po, sa mga bibili ng mga RTB or Retail Treasury Bond, pag bumili kayo niyan, every quarter, bibigayan kayo ng pera na payout nyo or yung dividendo nyo, no, kung tawagin. So eto, year 2022 nung nag-start ako mabigyan ng dividends. So tatlong beses ako binigyan ng 2022 at nung 2023 apat, 2024 apat, ngayong 2025 magiging apat yan sa December. So magkano na yung kinita ng 10,000 ko sa mga panahon na yon. So kumita na siya ng around 1,365 pesos. So ayan na po yung kinita niya. 1,365 pesos po sa panahon ngayon, no? So yung 10,000 naging 11,365 pesos na po siya. So ayan, yun na yung naging pera niya. So yan, no? Kung tatanong niya iba, maganda ba yung RTB 27? Actually, hindi ko naman sinasabing ito na yung pinakamagandang investment. Pero kung if you're looking for ways to diversify your portfolio, no, tawag natin na putting your investment into a different um, na medium or investment vehicle para at least medyo safe ka, no? Syempre pag hiwa-hiwala yung investment mo, hindi agad ikaw masusunog, di ba? So, maganda siya doon kasi ito, hindi siya tumataas baba yung presyo, no? Pag bumibili ka ng retail treasury bond, hindi siya tumataas baba yung uh, investment mo. Hindi siya katulad ng stock na bukas pwedeng umangat, bukas pwedeng bumaba yung presyo ng ano mo. Kumbaga ito, fix siya na 10,000 and every quarter mabibigyan ka ng 90 ng payout, no? Depende dun sa halaga na binigay mo. So kung mapapansin nyo dito sa ating chart, no? Ito kasi yung gumagawa rin po ako ng tracker ko, portfolio tracker. So mapapansin nyo dito, nilagay ko na yung bonds. So si bonds ang pinaka nagbigay ng gain sa akin dito, no? So 1.86% na po yung kinita ng ininvest nating pera. So yung total investment natin ngayon is around 158,539. Yung market value ng investment natin is nasa around 161,481 na. So in other words, kumita na siya ng 2,900 plus. So maganda, no? Maganda siya kasi pang ano siya pang control siya ng sunog, no? Pang ano siya, pang contra inflation rate. Tapos mapoproteksyonan pa yung portfolio mo na hindi ka masyadong, kumbaga, makikita nyo dito sa pie chart natin, di ba? So, yung stock investment ko nasa 8.3%. Kumbaga, depende yung bonds na hindi naman siya. Kumbaga, pag bonds kasi medyo safe yan. Kumbaga, na-diversify mo yung pera mo. Kung bumagsak man yung stock, hindi ka masyadong maaapektuhan. Yun yung tinatawag natin na portfolio diversification, na magiging strong yung portfolio na hindi agad-agad hindi agad-agad siyang lalaki pero hindi agad-agad siyang hindi ka kayang yanigin ng ng mga market swing kapag diversify yung portfolio mo. At yung RTB, yung Retail Treasury Bond, isa siyang magandang way para i-diversify yung iyong tinatawag nating portfolio. So yun lang po, no, in this video, I just want to tell na RTB is not really the best investment. Mas malaki pa nga yung Pag-ibig MP2 dito. Yung Pag-ibig MP2 is around 7.5%.
5%, no? Yung 7.5% yata yung Pag-ibig MP2 na tax-free pa siya, no? Ito rin yata tax-free eh. So, tax-free din yung Pag-ibig MP2 nasa around 7.5. Kung titignan mo, mas malaki yung Pag-ibig MP2, no? Na dapat yung 10,000, dapat nilagay ko na lang sa Pag-ibig MP2. But that is really not my play here. My play here is to diversify the asset. Hindi man siya ganun kalaki yung percentage na yung income mo na may generate ng bonds versus other vehicle like Pag-ibig MP2 or stocks or digital banks, no? Baga ito, yung bonds, kinokontrol niya, no? Kinokontrol niya yung um, kinokontrol niya yung amount, no, yung risk, yung tinatawag natin, no, kapag nag-i-invest ka, yung risk na yung risk management, 'di ba? Risk management. Baga pag nag-i-invest ka, you're not technically taking risk, you're managing risk, and bonds, retail treasury bonds na ino-offer ng ating government is one way for us to manage risk, no? So, yun lang po in this video, no? And in the next video, pag-uusapan ulit natin yung bibigyan ko kayo ng update regarding sa ating Maya Savings, no? Ano na yung nangyari dito sa Maya Savings natin, magkano na yung nailagay natin at magkano na yung nakukuha nating daily net interest sa araw-araw. So, yun lang po for this video, no? And I hope may natutunan kayo sa retail treasury bonds. Maraming salamat po and have a nice day.